inihanda ko yung mga inihanda ko yung mga dalil. Siguro tingnan natin maging malinaw siguro sa mga screen ninyo. Gani, basahin mo nga yung Arabic. Sino makapagbasa? Bilis. Silatul Rahim. Okay. Silatul Rahim. Diba ang pangalawang noun ay palaging kasra, palaging i. Tama. Okay. Ang salin sa baba, Ugnayang pang mag-anak. okay. Ugnayang pang mag-anak. Pang mag-anak ang salin, pero ang rahim sa Arabic, ang literal na kahulugan ay sinapupunan. Sinapupunan. Womb. Sinapupunan ng nanay. Ito ay napakahalagang aral ng Islam na karamihan sa mga Muslim, kagaya na rin sa mga Kristiyano o mga non-Muslim, hindi alam ang aral na ito. Tanda natin, ang rahim sinapupunan. Pero tumutukoy siya, ang rahim kasi yan palagi ang salitang ginagamit sa Quran. Kung minsan, taas ang binabanggit sa Quran, akarib o kaya kuraba, nang ibig sabihin mga mag-anak. Okay, ngayon ito yung aral ng Islam. Sinabi ko, bakos pinakamahalagang aral at alam natin, sinasampalataya na natin na kung saan dinitalye ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ang lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, kung paano tayo mamuhay, at lahat ng mga bagay na ito, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagbagabay sa atin tungo sa anumang na mga gagawin o mga mabubuting gawa na kung saan dahilan ng paglapit natin sa paraiso, o kaya sinasabi sa Quran dahilan upang tayo ay mailayo sa parusa sa impyerno, at dahilan din ng tunay na kaligayahan dito sa buhay natin sa mundo. Nilinaw niya sa atin ang mga karapatan natin sa Kanya, kay Allah, at karapatan niya sa atin. Okay. Kung ibinigay natin ang karapatan ni Allah, ano man ang karapatan natin sa Kanya? Sino masagot? Ito muna. Ano ang karapatan ni Allah sa atin? Walang magtatambal sa kanya. Yun, na walang magtambal sa Kanya at siya lamang ang dapat sambahin. Ngayon, kapag binigay natin yon, ano naman ang ating karapatan sa Kanya? Binigay natin yung karapatan iyon sa Kanya. Ano naman karapatan natin sa Kanya? Na ang hindi nag-share at si Allah lamang ang sinamba, tiniyak sa atin ang pagpasok sa paraiso. Siya nga pala, yung paliwanag sa ang paniniwalang pinagaan, kung bakit ni-record ko yan, unang-unang dahilan para sa inyo. Unang-unang dahilan para sa inyo. Kung mayroon kayong, kung wala kayong ginagawa dyan sa store, i-play lang ninyo. I-download ninyo, mas mainam, at i-play. Kasi yun ang pinaka-basic na ating pinaniniwalaan. Detalye ng haligi ng iman. Detalye yan ang haligi ng iman. O kung gusto natin ituloy, na kung saan sinasampalataya na natin, na kapag binigay natin ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigay din natin niya sa atin ang ating karapatan, na yun nga ang pagpasok sa paraiso. At alam natin ang karapatan ni Allah
sa atin ang pinakadakilang tungkulin, pinakadakilang kautusan na kapag nilabag natin, iyon din ang pinakamalaking kasalanan. Pero dahil sa awa ni Allah sa ating pananampalataya, Kanya lamang inobliga sa atin, inobliga lamang niya sa atin ang mga bagay na kaya natin. Ibig sabihin, kahit yung mga inobligan niya sa atin na dapat tuparin, at kung wala tayong kakayanan, hindi na magiging obligado sa atin. Yan ay mga paniniwala natin. Karapatan niyo lang siya ay lagi nating alalahanin, hindi lamang sa 5 beses na pagsasala. Ano sa lingwaheng Arabic ang pag-alaala kay Allah o pagunita sa Kanya? Ano nga sa lingwaheng Arabic? Ha? Hasan? Gani? Ba? Ano nga sa lingwaheng Arabic ang pag-alala kay Allah na sa pamagitan ng pag-alala at pagbabanggit sa mga papuri sa Kanya ay sumasamba rin tayo? Bilang pagsamba din yun. Anong tawag doon sa lingwaheng Arabic? Ginagawa ninyo na dapat nating sanay nating sarili. Pagkatapos ng sala ng Fajar, magbanggit nun. Pagkatapos ng sala ng Asar, hanggang sa bago lumubog ang araw, yun ang labis na oras. Anong tawag doon? Mga dikir. Mga dikir. Dikir po ba? Yun, dikir. po. Okay. Tayo ay kabilang sa ating akida na karapatan ni Allah na magdikir tayo sa Kanya at huwag natin siyang kalimutan. Kasi ang kabaliktaran ng pag-alala o paggunita ay pagkalimot, di ba? Karapatan niya sa atin na sundin natin siya at huwag suwayin. Karapatan niya sa atin na pasalamatan sa lahat ng mga tinamasa nating biyaya. At ang hindi marunong magpasalamat, di ko alam sa lingwaheng Pilipino anong tawag doon, yung ingrato sa lingwaheng Espanyol. Di ko alam ano sa Pilipino ang ingrato. Alam niyo ang ibig sabihin ng ingrato? Yung sa English, ungrateful, ganyan. Ungrateful. Okay, English ang alam. Pilipino wala. Hindi alam. Okay. Nilinaw din nila sa atin ang mga karapatan ng kapwa natin tao, karapatan ng bawat isa upang ang buhay ay maging mapayapa at mapanatag sa isang Islamikong sosyudad. Buhay na kung saan kinalulugdan at pinagpala na nasa ilalim ng awa ang pinakampundasyon ng bawat isa na kasapi sa isang komunidad, na kung saan dahil sa awa na ito, hinahalagan din ang pag-aaway-away at inggitan. Kaso nga lang, ang ideal na Islamikong sosyudad nito, kung tumira ka doon sa Nurullah, ay hindi natin ito maramdaman, kabaliktaran yata. Na kung saan sa komunidad na ito, sinasabuhay ang pagtutulungan kasi inutos siya sa Quran, pagtatangkilikan, pagmamahalan. Nilinaw ni Allah ang mga karapatan ng mga magulang, karapatan ng mga magulang, ng tatay, nanay, sa kanilang mga anak, ang mga karapatan ng mga anak sa magulang. Okay? Mga karapatan ng mga mag-anak sa bawat isa. At ang bawat isa, sumasampalataya tayo, sa araw ng paghukom ay tayo tatanungin at papanagutin sa mundong ito. Sa mundong ito pa lang, at doon din sa araw ng paghukom sa akhirah, hinggil sa mga binanggit kong itong mga karapatan, mga tungkulin o mga obligasyon. Kung ito'y ginampanan ng sinuman, ginampanan ng mabuti at tamang paraan, ang maging naniwala tayo ng ating maging posisyon o maging antas o ranggo, kumbaga, kay Allah ay mataas. Kaya hindi naman ang sinumang winala ang mga karapatang ito, ang magiging ranggo o maging antas niya kay Allah, siya ay kabaliktaran, pinakahamak, sapagkat siya ay laging nakamasid sa ating paniwala. Siya ay raqib. Raqib, ibig sabihin, lagi siyang nakamasid sa ginagawa ng bawat isa.
at walang nawawaglit sa kanya sa anumang bagay, kahit ito man ay katiting na bagay, mabuti man o masama, sa buong universe na ito. Alam natin na pag-aralan niyo sa science na ang universe na ito ay parang walang hanggan, infinite ang universe, pero kahit katiting, ang word na katiting sa lingwahe ng Quran, dara, kahit bahagi ng pinakamaliit na langgam, masama man o mabuti, walang nawawaglit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ang rahim, ang ugnayang pang-mag-anak, ito ay inobliga ni Allah sa ating mga Muslim. Kaibahan ito ng Islam sa lahat ng relihiyon. Sa ibang mga relihiyon, wala ang aral na ito. Walang aral na ito. Bago sa Amerika, alam niyo kung 18 na ang edad ng anak, ano ang ginagawa sa Amerika? Sino may alam? Kung 18 na ang anak, dapat ang anak lumayas sa bahay. Mamuhay siyang mag-isa. Pero sa aral ng Islam, kung mapunta kayo dito sa Saudi, karaniwan na lang sa mga Sauding pamilya, yung mga mayayaman, nagpapatayo sila ng malaking bahay. Malaking bahay yan. O maaaring buong compound, maraming mga bahay. Tapos lahat ng mga anak ay doon pa rin nagsasama-sama. Samantalang sa kaugalian ng mga Americans, 18 ang edad, obligadong lumabas na. Kaya tanda natin, ang ugnayang pang-mag-anak, ugnayan, relasyon, pang-mag-anak, ito ay obligasyon na inobliga ni Allah sa atin. Kung ito'y obligasyon, pananagutin din niya tayo sa araw ng paghukom. Bago sa Quran, palaging binabanggit na hindi lang sa araw ng paghukom, agaran dito pa lang sa mundong ito ay maaaring pananagutin na tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tiniyak ito ni Allah ang obligasyong ito. Tingnan nyo itong aya na ito at inshallah, isisend ko sa inyo ang mga dalil na ito at siguro kahit ito lang, sikapin ninyong isa-isahing memoryahin. Yung dalil na yan, magbigay ka sa may pagkakamag-anak ng karapatan nito sa dukha at sa kinapos sa daan. Huwag kang magwaldas ng isang pagwawaldas. Huwag kang magsayang. Yung asyong aksaya. Tapos ano din dito na binanggit ni Allah, matapos na inutos niya ang taqwa. Siguro alam nyo ang definition ng taqwa. Okay? Ang definition ng taqwa, ito yung translation, mangilag kayong magkasala kay Allah. Yun ang taqwa. Na naghihilingan kayo sa pamamagitan niya at sa mga sinapupunan ninyo. Sinapupunan, ang tinutukoy dito, wal arham, mga mag-anak. Dahil sa napakadakila ang tungkuling ugnayang pang mag-anak, ugnayang pang sinapupunan. Bakit sinapupunan? Kasi ang ginamit na word. Kasi ang mga mag-anak, isang sinapupunan ang pinanggalingan niya. Dahil nga sa napakalaki ang tungkuling ito. At dahil sa ito rin, ang pinakapundasyon sa ating paniniwala ng tinatawag na kagandahang asal. Ito rin ang pinto ng maraming mga kabutihan. Pansin natin ito sa ating aral, mga gwapo at mga gwapa. Ito yung pinto ng maraming kabutihan sa mundong ito. Gayon din sa kabilang buhay. Sa mundong ito pa lamang, ibinibigay na sa atin ni Allah ang gantimpala sa tumutupad sa karapatang ugnayang pang mag-anak. Kaya naman ito isinatungkulin ni Allah sa lahat ng mga umma ayon sa Quran. Bagaman, kasi sinabi ko kanina, hindi natin ito makikita
sa pamumuhay ng mga non-Muslim. Pero ayon sa Quran, lahat ng mga umma, ibig sabihin, lahat ng mga naunang propeta, inutos sa kanila mga tagasunod ang obligasyong ito. At yan ang aya sa Quran. Ang gusto kong memoryan ninyo, yung Arabic. Banggit noong tumanggap kami ng kasunod sa mga anak ni Israel na nag-uutos, hindi kayo sasamba maliban kay Allah. Yan palagi inuuna na utos. Sa mga magulang ay gumawa ng maganda, sa mga pagkakamag-anak, mga ulila at mga dukha, magsabi kayo sa mga tao ng maganda, magpanatili kayo ng pagdarasal at magbigay kayo ng zakat. Yung sunod na hadith nito, ito'y hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, o mga tao, palaganapin ninyo ang pagbati ng kapayapaan, magpakain kayo. Tapos yung sunod na binanggit ng propeta, i-ugnay ninyo ang ugnayang mag-anak. Magdasal kayo sa gabi habang ang mga tao ay natutulog. Papasok kayo sa paraiso ng mapayapa. Tadkhulul jannata bisalam. Ang gantimpala ng pag-uugnay ng ugnayang pang-mag-anak, sinabi ko na kanina, makakamtan kaagad natin sa mundong ito. Pero naniniwala tayo na ang mga kabutihang ito o ang pagganap sa tungkulin ito ay counted na para bang nag-iimpok tayo ng gantimpala doon din sa akhirat. Pero sa mundong ito ay may gantimpala din tayo. Yung hadith, tingnan nyo, sabi ng propeta, ang sino mang nagnais na mapagkalooban ng maraming kabuhayan, pansin nyo ito mapagkalooban ng maraming kabuhayan, maraming mapagkakakitaan, maraming biyaya. Tapos, ano pa? Mapapahaba ang buhay. Hahaba ang buhay. Dadami ang edad. Ano daw ang gagawin? I-ugnay niya ang ugnayang pang-mag-anak. At mamaya, babanggitin natin, paano ba ang utos na pag-uugnay ng ugnayang mag-anak? Ito muna, basahin natin ang sunod na hadith. Alaman ninyo, ito, sabi ng propeta, alamin ninyo ang pinag-angkanan ninyo. Naintindihan nyo ang Tagalog ko? Pinag-angkanan, ibig sabihin, yung pinagmula ng iyong mga mag-anak upang maiugnay ninyo ang ugnayang pang-mag-anak. Kasi kung hindi mo kilala kung sino ang mga kamag-anak mo, paano mo magampanan ang obligasyon sa kanila? Sapagkat ang ugnayang pang-mag-anak ang sanhi ng pagmamahala ng pamilya, nagdadagdag ng yaman, sabi ng propeta, at nagpapahaba ng buhay. Sa pangalawang hadith na ito, inulit pa rin ng propeta na ang pagtupad sa obligasyon ng ugnayang pang-mag-anak, ito ay nagpaparami ng nagdadagdag ng yaman. Ito ang dahilan ng pagyaman ng pamilya at nagpapahaba ng buhay. Tingnan niyo ang sunod na hadith. Ang sinumang nais na pahaba ang edad niya, yan na naman, madagdagan ang kabuhayan niya at mailayo siya sa masamang paraan ng kamatayan. Yung masamang paraan ng kamatayan, ibig sabihin, kung mamatay man siya, maganda ang paraan ng kanyang kamatayan. Okay? Ano ang utos sa atin? Mangilag siyang magkasala kay Allah. Ano ang ibig sabihin ng mangilag magkasala kay Allah sa isang salita? Binanggit na natin kanina. Anong salita yon? Takwa. Tapos, mangilag siyang magkasala, magkaroon siya ng takwa kay Allah at iugnay niya ang ugnayang pang-mag-anak. Kabaliktaran yan, ibig sabihin, kung wala kang takwa at hindi mo ginampanan ang obligasyong ugnayang pang-mag-anak, sa halip na dadami o madagdagan na ang yaman, mababawasan, maging sanhi
maging sanhi ng ating paghihirap. O, tingnan nyo yung sunod na hadith. Wala nang hihigit pa na kasalanan na agarang pinarurusahan ni Allah ang gumagawa nito sa mundong ito. Tingnan nyo. Tingnan nyo. At karagdagang kaparusahan sa kabilang buhay. May parusa ka na sa mundong ito, may parusa ka na sa kabilang buhay sa akhirah, kaysa sa pang-aapi sa kapwa, anumang mga injustice na ating mga gawa. Agaran yan, mayroon tayong parusa sa mundong ito. Gayon din sa kabilang buhay. Tapos, ano yung pangalawa? Pagkatapos ng injustice nating magagawa, pagputol ng ugnayang pang-mag-anak. Mamaya kung nadetalye na natin, ano ba ang pag-uugnay, maunawaan na rin natin, ano naman ang kapaligtaran, pagputol ng ugnayang pang-mag-anak. Tingnan niyo sunod na hadith. Ang sunod na tunay na ang pinaka mabilis na kabutihan sa gantimpala ay ang ugnayang pang-mag-anak. Bakit pinakamabilis? Kasi ipinibigay na kaagad ni Allah dito sa pamumuhay natin sa mundo. Kahit pa, sabi ng propeta, kahit pa ang pamilya ay mga suwail. Kunyari, mayroon tayong mga kamag-anak na mga suwail, hindi mga mabubuting mag-anak. Pero ginagampanan mo ang ugnayang pang-mag-anak sa kanila. Ano sabi ng propeta? Patan mo amwaluhum. Palalaguin ang kanilang mga kayamanan. Kahit ang ginagampanan mo ng ugnayang pang-mag-anak, kamag-anak ng mga masasama, ginagantihan ka ng kasamaan, ay ikaw naman gagantimpalaan ni Allah ng ano dito sa mundong ito. Palalaguin ang kayamanan. Ano ang pangalawa? Padadamihin ang kanilang bilang. Ibig sabihin, hindi lamang kayamanan ang paluluguin, pati yung bilang ng mag-anak, ng mga anak. Okay? Bakit? Sa ating paniniwala kasi, hindi lang yung yaman ang tunay na kayamanan, kundi yung magkaroon ng mga anak na mga matutuwid sa Islam. Dahil sa ugnayang pagmanak ay magiging panatag ang ating puso. Magiging madali ang pamumuhay. Pagmamahalan sa puso ng mga mag-anak. Kaaya-aya. Alam mo siya binang kaaya-aya? Pinagpapala at maligayang pamumuhay. Bakit? Imagine nyo na lamang, kapag ang magkakapatid kunyari, naglalamangan, naglalaban-laban, naghahanapan ng mga kasalanan at mga masasamang mga katangian ng kanyang kapatid. Sa palagay nyo, ang pamumuhay ng taong yon na naghanap ng mga mali, ng lalamang sa kanyang kapatid, panatag ba ang kanyang puso? Hindi. Yan ang taong pinakamalungkot. Yan ang taong pinakamalungkot sa mundong ito. Hanggang sa sobrang kalungkutan, maaaring dapuan yan. Maaaring dapuan yan ng pagkasira ng kanyang ng kanyang utak. Naunawaan ninyo? Ha? Kaya ang ugnayang pang-mag-anak sa atin, obligado. Kahit pa, ayon sa hadith na ito, kahit pa, ano ang gusto kong pagdiinan? Halimbawa, hindi ka kinilala, tinakwil ka, kasi karaniwan sa mga mag-anak ng mga mayayaman, kung ikaw ay hampas lupa, hindi ka nila kikilanin. Kaya sa atin, bilang mga Muslim, kahit itinakwil ka, di ka kinilala kasi ikaw ay mahirap, di ka kinilala na mag-anak, sa utos ng propeta, obligado pa rin sa atin ang pagsasabuhay ng obligasyong ito. Dahil kung ganito ang kalalagyan, kung ganito daw ang kalagayan, sitwasyon ng isang Muslim, tandaan natin, ito ang ating paniniwala, higit na malaki ang gantimpalang makakamtan natin.
Higit na malaki. 200. Basta lang. Tingnan nyo, ang hadith na ito, Hasan, basahin mo nga. Ito ay narration ni Abu Dhar. Basahin mo ng bilisan. Pinagpayuhan ako ng propeta ng ilang mga kabutihan na huwag kong tingnan mag-angat sa akin. Bagkus ay tingnan ko ang nakakababa sa akin. Pinagpayuhan din niya ako na mahalin ang mga dukha at maging malapit sa kanila. Pinagpayuhan din niya ako ng pag-uugnay ng ugnayang pangpag-anak. Kahit pa itinakwil nila ako at pinagpayuhan din niya ako na huwag mangamba sa mga paninisin ng sinumang nalinisin habang ako nasa daan ni Allah. Okay, tingnan nyo, napakaganda ang hadith na ito. Bakit pinagtayuhan unang una na huwag tingnan daw ang nakakaangat sa atin? Sa atin yan ang ating paniniwala. Huwag nating ihambing yung ating sarili, ibig sabihin, sa mga taong nakaangat sa atin. Bakos, ihambing natin ang ating sarili sa nakabababa sa atin. Kaya napakaganda ang payo na ito. Ito naman, sunod. Ito naman yung narration ito ni Abu Hurairah na may isang lalaki ang nagtanong sa propeta na nagsabi, o sugo ni Allah, mayroon akong kamag-anak na nagtakwil sa akin. Ibig sabihin na nagtakwil dyan, ibig sabihin na nagtakwil, nung sali natin nagtakwil lang, pinutol ang ugnayang pang mag-anak, hindi siya kinilala at ginagawan siya ng kasamaan ng kanyang kamag-anak. Ginagawan ko sila ng kabutihan, sabi niya, pero ang ganti nila sa akin ay kasamaan. Nagtitimpi ako sa kanila, pero lagi silang magaspang sa akin. Sinabi ng propeta, kung ikaw ay gaya ng sinabi mo, para kang nagpapakain sa kanila ng mainit na abo. Ibig sabihin, ang gumagawa na ito ng kasamaan sa iyo ay pinarurusahan sila ni Allah dito sa mundong ito pa lamang na ito. Dito sa mundong pa lamang na ito. Ang galit. Ikaw na hindi galit, gumagawa ng kabutihan sa isang kapatid, panatag ang iyong isip. Pero siya gumagawa ng kasamaan kasi galit siya sa iyo. Siya ang dito sa mundong ito pa lang, pinarurusahan na siya. Hindi panatag ang kanyang buhay. Kaya sinabi ng propeta, para kang nagpapakain sa kanila ng mainit na abo. Okay, yan ay sa mundong ito. At saka sa kabilang buhay ay mayroon din silang kaparusahan. Yan ang ating paniwala. Kaya, kahit ginagawan ka ng kasamaan ng mag-anak, utos sa atin pa rin na maging mabuti sa kanila at mananatili, sabi ng propeta, ang tulong ni Allah sa iyo habang patuloy ka sa pag-uugnay sa kanila ng ugnayang mag-anak. Tingnan niyo ang sunod na hadith. Ito ang sunod na hadith. Ang nag-uugnay ng ugnayang pang mag-anak ay hindi lamang, sabi ng propeta, kung mapapansin ninyo, pinalaki ko lang yung fonts ng Arabic, pero napakaiksi ang hadith na ito. Kaso nga lang, ang translation, al-wasil, laysa al-wasil bil mukafi, walakin al-wasil alladhi idha quti'at rahimuhu wasara. Ang nag-uugnay ng ugnayang mag-anak ay hindi lamang ang gumaganti ng kabutihan ginagawa sa kanya ng mag-anak. Bagkus, ang tunay na nag-uugnay ng ugnayang pang mag-anak ay ang isang Muslim na bagaman siya'y itinakwil ng mag-anak. Itinakwil ng mag-anak, ibig sabihin hindi kinilala. Ginagawa ng kasamaan o kaya lahat ng mga katangiang masama pinapatong sa kanya, pinaratang sa kanya, anumang uri ng kasamaan. Yun ang ibig sabihin ng salitang itinakwil na pinili nating salita. Patuloy pa rin siya sa obligasyon sa kanila ng pag-uugnay ng ugnayang pang-mag-anak. Ang pagputol naman ng ugnayang pang-mag-anak, wallahi, kung imagine natin ito ay para bang
na matinding nakakatakot na palatandaan. Ito'y palatandaan ng masamang, anong tawag dito? Masama nating kahinatnan. Alam mo sabihin ng kahinatnan? Masamang kasasadlakan. Naunawaan niyo masalita ito na Hasan, Gani? Okay. Lahat ng kasasadlakan nito na kaparusahan sa mundo pa lamang na ito ay nakatatakot. Nakatatakot na kalagayan ng buhay sa mundo. At siyempre, ang higit na nakakatakot saan? Sa akhirah, sa araw ng paghukom. Mas matindi. Bakit higit na nakakatakot? Kami kasi mas matindi ang kaparusahan dahil sa galit ni Allah. Tingnan nyo ang hadith na ito. Hindi ko na inilagay ang Arabic. Mahaba ang hadith. Ang hadith na ito, sinabi ng propeta na natapos ang paglikha ni Allah ng mga nilikha. Ang Rahim. Okay? Ang Rahim. Nabangitan natin ang Rahim. Sinapupunan. Ibig sabihin, ugnayang pang mag-anak. Ang Rahim daw, ang Rahim na ito, pagkatapos ng paglikha ni Allah ng lahat ng mga nilikha, ay nagsabi, O Allah, ako ay nagpapakukup sa iyo sa lugar na ito laban sa mga pumuputol ng ugnayan sa akin. Sinabi ni Allah, at ang kabutihan naman ay ipagkakaloob ko sa sinumang nagpapakabuti sa iyo. At, kabaliktaran, at puputulin ko rin ang ugnayan sa sinumang pumutol ng ugnayan sa iyo. Sinabi niya ng Rahim, ibig sabihin, sinabi ng ugnayang pang-mag-anak, nalugod na ako, nasiyahan na ako sa sinabi, ibig sabihin, nasiyahan na siya sa sinabi ni Allah. Ngayon, sinabi ni Allah, kung gayon, ito ay para sa iyo. Ibig sabihin, yun ay ipinagkaloob ni Allah sa Rahim, ang kanyang kahilingan. At ang sugo ng propeta, at ang sugo sallallahu alaihi wasallam, ang propeta, sinabi niya, ito yung aya, inutos niya na basahin natin. Kaya marahil, inshallah, hanapin niyo ang aya na ito sa Surah Muhammad 22 at saka 23. Ang Arabic ang memoryahin ninyo. Kaya marahil kayo, kaya kung tumalikod kayo at manggugulo sa lupa. Manggugulo, ang tinutukoy dito, yung maghahasik ng katiwalian, maghahasik sa mundo ng kasiraan. Okay? At magpuputol-putol ng mga pagkakaanak ninyo. Magpuputol-putol ng Rahim. Yan ang quotation ng propeta. Sa tafsir ng aya na ito, na ang pagpuputol-putol o ang pagputol ng ugnayang pang mag-anak, ito mismo ang paghahasik, pagpapalaganap ng kabuktutan, pagpapalaganap ng kasiraan, katiwalian sa lupa o kaguluhan. Sabi pa sa aya, ang mga iyon ay ang mga isinumpa ni Allah. Tingnan nyo. Kaya bubingi siya sa kanila at bumulag siya sa mga paningin nila. Okay. Yan ay mahabang hadith. Sikapin ninyong memoryahin, parang assignment lang. Maaaring tanungin ko kayo pagkatapos siguro ng mga 3 buwan na kung saan sa hadith na iyan, tiniyak ni Allah ang kahilingan ng Rahim. Ang Rahim, tiniyak niya na ang sinumang nagpapabuti nito, pagkalooban ni Allah ng kabutihan, at ang sinumang pumutol nito ay parurusahan niya. At nabanggit na natin sa mundong ito pa lamang, gayon din sa akhirah. Sinabi ni Allah sa aya na ito, na sinabi ng propeta na ating basahin, na ang pagpuputol-putol ng ugnayang pang mag-anak ay isang uri ng, tandaan natin ha, sa tafsir yun ha, isang uri ng paghahasik ng kasiraan, kabuktutan, kaguluhan, at sila ay susumpain ni Allah. Okay, mula naman sa ito, narisyon naman ito ni Abu Hurairah
narinig ko ang sugo ni Allah na nagsasabi, sabi niya, ang magawa ng mga anak ni Adan ay inilalahad, pinipresenta tuwing Huwebes sa gabi bago ang Biyernes at hindi tinatanggap ang gawa ng isang anumang kabutihan ang iyong ginagawa. Ang pagsasala mo, ang pag-aayono mo, lahat man. Ikaw ay akala mo ay matuwid kang Muslim. Pero sabi ng propeta, hindi tanggap ang anumang mabuting gawa ng pumutol ng ugnayang pang-mag-anak. Isa pang hadith, may tatlong hindi makakapasok sa paraiso, sugapa sa alak, nagpuputol ng ugnayang pang-mag-anak, at ang naniniwala sa salamangka. Ang tinutukoy ng salamangka dyan, yung pangkukulam, panggagaway, yung magic, pati yung mga albularyo na may mga anong tawag dito, may mga orasyon ang mga paggagamot nila. Yon ay kabilang sa tinatawag na salamangka. Ang pag-uugnay ng ugnayang pang-mag-anak ay ang pagbibigay sa kanila ng anumang nakabubuti. Siyempre, kabaliktaran nun, pag-iwas sa anumang nakakasama sa kanila, anumang magagawang kasamaan. Okay, pansin nyo ha, sunod, pagdalaw, pagbisita, kapag kakilala mo kamag-anak, kaya lagi kong sinasabi sa mama ninyo kung mayroong time, bumisita doon sa mga kamag-anak sa Baliti. Kasi obligasyon yan natin bilang Muslim. Ang pagbisita, nag-iipon tayo ng gantimpala. Dito pa lamang sa mundong ito at saka sa akhirah. Pagdalaw sa kanila, kung napag-alaman ng isa sa kamag-anak ay mayroong sakit, dalawin, at kung kaya na alagaan ay alagaan. Kung mayroong mahirap sa kanya na may kakayanan ka, damayan. Kahit sila alam mo na nakakaluwag, kamag-anak mo mayaman, pwede mong bisitahin, magbigay ng regalong angkop sa kanila. Hindi naman ibig sabihin na kung mayaman ay pang mayamang regalo. May mga regalong kahit ordinaryong regalo, ang mga mayayaman ay tuwang-tuwa kasi naalala siya. Yung patuloy na pagdalaw sa kanila. Tandaan natin, sa mga non-Muslim, mabuti pa yung kabarkada na hindi ka mag-anak, laging dinadalaw, laging sinasamahan, pero yung sariling ina, nakalimutang dalawin. Kung noong unang panahon, kabilang sa pag-uugnay ng ugnayang pag-mag-anak, pagpapadala sa kanila ng sulat. Sa ngayon, di na kinakailangan, wala na yatang gumagamit ng post office ngayon. Uso na ngayon ang FB, yung messenger na. Kabilang din sa ugnayang pag-mag-anak, yung pakikisaya sa kasayahan nila. Kabaliktaran, siyempre pakikiramay sa kanilang kalungkutan. Kung sila ay masaya sa isang okasyon, batiin din sila. Halimbawa, nagsasaya sila kasi pumasa sa board exam ang isang anak, batiin din. Huwag lang tayong bumati sa mga okasyong labag sa aral ng Islam. Siyempre, pakikiramay kapag may dumapong sakuna, namatay ang isa sa kanila, pakikiramay sa kanila, bahagi yan ng tinatawag na pag-uugnay ng ugnayang pang-mag-anak. Sinasabi ng mga scholar, kabilang sa pag-uugnay ng ugnayang mag-anak, alamin natin, siyasatin natin, alamin natin yung kanilang kalagayan. Kabilang din ang pag-uugnay ng pang-mag-anak, yung paggalang sa nakatatanda, at awa daw sa mga bata. Magtimpi sa kanilang pamiminsala na nabanggit na natin ito, anumang uri ng kapinsalaan ng kanilang ginagawa.
kasama ang ginagawa. Dahil kamag-anak, kinakailangan ang pagtitimpi, mabuting pakikisama sa kanila, at syempre, pinakamahalagang obligasyon natin bilang mga Muslim, pangangaral sa kanila sa lahat ng ating makakaya, pangangaral na pangmundo, at ang pinaka-importante na maiparating sa kanila ang ating paniniwala, ang relihiyong Islam. Ang kabaliktaran sa mga binanggit natin ito, ang pagputol ng ugnayang pang-mag-anak sa halimbawa, kabutihan ang gagawin kapag ginawa mo ng kasamaan ang isang kamag-anak, yun ay kahulugan ng pagputol. Halimbawa, alam mo naman at may kakayahan kang dumalaw, halimbawa sa may sakit, pero hindi mo ginawa, kaya mo naman, yun ay kahulugan ng pagputol. Alam mo naman kung sino ang mahirap na dapat tulungan sa mag-anak, at may kakayahan kang tumulong, pero hindi mo ginawa. May kakayahan ka namang magpadala ng sulat. Sa ngayon, siguro, imposible na ito, na hindi ka makapagpadala ng sulat kasi may social media na ngayon. Facebook. Pero hindi mo ginawa. Kahit nagbigay ka ng mensahe, ang masaklap, binlock mo pa. Na kung saan sinabi ng propeta, di ba yung mga kamag-anak, binablock yung kanyang kapatid? Tingnan nyo, sabi ng propeta sa hadith. Gani, basahin mo nga ng mabilisan ang Tagalog. Kapag nagmahalan mo ang tao sa salita, habang suklam ang bawat isa sa puso, pinutol ng bawat isa ang ugnayan pang-mag-anak. Kapalagayan ito'y susumpa sila ng Allah, kaya naman ay gagawin silang hingin. Okay, tingnan nyo yung hadith na yan. Nagmahalan sa salita lamang, ibig sabihin plastic. pero ang nasa puso niya ay pagkasuklam sa kanyang kamag-anak. Kaya kung isipin natin, alhamdulillah, magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala kasi tayo ang mapalad, maswerte. Kasi tayo mga Muslim, na bahagi ito ng aral ng ating relihiyon, na mayroon tayong kaalaman sa bagay na ito. Ulitin ko inshallah, yung mga mahalagang mga dalil, sikapin yung memoryahin isend ko sa inyo ang PowerPoint na ito. Yung mga dalil lang. Okay, ang pagpuputol ng ugnayang pag-mag-anak, alam na natin. Kung gayon, maaninag na natin na ito yung magiging masabi siguro natin malalim ang masamang pinsala nito sa ating pamilya. At sinasabi sa Quran na ginagatungan pa ito ng demonyo. Ginagatungan, ang demonyo ay lalo pang nanguudyok. Ginagatungan pa upang magpatuloy ang labanan, suklam, magpatuloy, ibig sabihin ko magpatuloy, yung pagmamana ng labanan sa mga magkakapatid, sa mga mamag-anak, ipapamana sa mga anak at mga apo, na kung saan lalawak ang sakop o saklaw dito. At tayong mga Muslim na naniwala na ito ang maging dahilan ng kapahamakan ng mag-anak. Magpapatuloy ang suklam at labanan hanggang sa papaghiwalayin. Napipilipit ang dila ko dito sa salitang papaghiwalayin, na kung saan maghihiwalay na lamang tayo, maghihiwalay na lamang ang mga mag-anak sa kamatayan. Ito yung realidad, na maraming mga kamag-anak naghiwalay na lamang dahil sa kamatayan ng hindi nagkamabutihan, na sa ganitong masama ang kanilang kalagayan.
Dahil nga sa paglalaban-laban, suklam sa pagitan ng bawat isa. Kung patay na, saka pa lamang pupunta sa mga Kristiyano. Kung patay na, saka pa lamang pupunta doon sa kabaong na nakahimlay na, hingi ng tawad. Ano pang selfie nun? Siyempre, yun ang resulta na ng pagsisisi. Pagsisisi, yung kaso lang patay na. Siyempre, pagsisisi, kalakip ang kalungkutan. Susunod-sunod na ang panghihinayang sa lumampas na oras, lumampas na panahon. Kaso nga lang alam na natin, wala namang selfie na. Wala namang selfie na ang pagsisisi. At may kasabihan na wala daw gamot ang mga sugat ng puso na dahilan ng pagputol ng ugnayang pagmag-anak. Ewanan lamang din ng mga mag-anak na ito ang bangkay na pumanaw doon sa libingan. Wala namang kapag makipaglibing doon natitira sa libingan. Wala naman, iwanan at iwanan. Siyempre alam na natin, wala nang pagkakataon pa sa muling pagkikita at pagsasama. Ngayon, mayroong pagkakataon, nag-iisa na lang, na tayo ay magkikita-kita daw na kung saan ang bawat isa ay ibibigay sa kanya ang lubosang hustisya. Ano ang tinutukoy? Anong araw yon? Araw na ibibigay ang lubosang hustisya sa lahat, at doon yun na lang ang huling pagkikita-kita. At yun ang araw ng paghukom, na alam natin na tayong lahat ay harap kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang pinaka makatarungang hukom, na kung saan bilang hukom, bilang judge, siya'y hahatol ayon sa kanyang kautusan. At ang pinakamahalaga sa mga kautosang ito na inutos niya sa atin ay ang ugnayang pagmag-anak. Samantalang ang pagtitimpi at pagbabata, alam yung pagbabata? Nagbata. Hindi ko alam kung ano pang ibang salita nito sa ating lingwahe. Nagtimpi at nagbata sa mga pamiminsala ng mag-anak, na kung saan walang alam sa kalagayan ng ugnayang pagmag-anak, lalong-lalo ang mga non-Muslim, hindi nila ito alam. Pagganti sa kanilang kabutihan at pagpapatawad sa kanilang mga kasamaang ginagawa. Ang pinakamabuti sa ating mga Muslim, yan ang ating paniniwala, na kung saan yung hadith na ito yung ulat ni Uqba bin Amir. Sabi niya, bago niya sinayt ang hadith na ito, nakatagpo ko ang propeta. Sabi niya, kaya hinawakan ko ang propeta sa kamay niya, hinawakan ko ang kamay ng propeta at humiling sa kanya. Sabihin mo po sa akin ang mabubuting gawa. Ganyan ang mga sahaba noon. Laging nagtatanong kung ano ang pinaka mabuting gawa para yun ang kanilang unahin na gagawin. Kasi ang mga mabubuting gawa ay hindi pareho. May malaki at maliit na mga gantimpala. Ano sabi ng propeta? O Uqba, iugnay mo ang ugnayang pangmag-anak sa sinumang itinakwil ka. Nabanggitan natin kanina nung sabi ng itinakwil. Bigyan mo ang sinumang nagkait sa iyo at hayaan mo ang sinumang nang api sa iyo. Hayaan mo ang sinumang nang api sa iyo. Wa fi riwaya, wa'fu amman zalamak. Sa ibang salaysay, at patawarin mo ang sinumang nang api sa iyo. Alam natin, ang mga scholar, lagi nilang pinabanggit bago sa makaraming mga khutbah patungkol sa mga kababaihan, na maaaring ang babae daw kasi, lalong-lalo sa mga topic na mga chismis, nangunguna ang mga babae. Pero sa ngayon, hindi na yata hindi lamang babae. Karaniwan na lang sa mga lalaki ay mga chismoso na rin. Kaya, maaari daw sa magitan systems na maging isa daw sa dahilan ng pagkaputol ng ugnayang pangmag-anak
Bakit? Kung minsan ang babae, nagkakalat ng mga masasamang katangian ng isa sa mga kamag-anak. Yung mga samang katangian yung kanyang kinakalat. Pero siyempre, ang tao, kung may masama, may kabutihan yan. Pero ni isang kabutihan, hindi nyo babanggitin. Nag-aasik ng labanan sa pagitan ng mga kalalakihan na kung saan maaaring siya ang nagtutulak sa mga anak, na gumawa ng kasamaan sa mga mag-anak, na kung saan, kung bakit ginagawa ito, siyempre, naghahangad ng mapapala, yung mga mapapala na pakinabang, pangmundong pakinabang, na kung saan ito ay napakalaking kasalanan na may tiyak na kaparusahan sa impyerno. Kaya din naman ang babae ang maging dahilan ng ugnayang pang-mag-anak. Doon naman ito sa mga babaeng Muslim na alam ang ugnayang pang-mag-anak. Magpapalakas ng pagpamahalan sa pamagitan ng mag-anak, sa pamagitan ng pagtitiis niya, yung magtiis siya sa kanyang asawa. Siya mismo ang magpapayo. Kunyari si Fatima, magpapayo sa kanyang asawa, sa kanyang tungkulin, sa kanyang ugnayang pang-mag-anak. Obligasyon niya, obligasyon ng husband sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mag-anak, sa kanyang mga magulang. Siyempre, pag-encourage sa asawa na gumawa ng kabutihan sa mga mag-anak, pagtuturo sa mga anak, tinggal sa mga mahalagang tungkulin ng mga Muslim sa mga mag-anak, obligasyon ito. Unang-una ng nanay na turuan ng ng pagtupad sa obligasyong ugnayang pang-mag-anak na kung saan ayon sa mga batayan na atin ang binasa, yung mga dalil, na ang ganito namang babae, natural, gagantimpilaan ni Allah ng dakilang gantimpala na dito pa lang sa mundo ay maging mainam ang kalagayan niya. Dito pa lang sa mundong ito, gantimpalaan na siya ng mabuting kalagayan, makaya-ayang pamumuhay, mapayapa, panatag na pamumuhay, tunay na maligaya. Siyempre sa akhira naman, tiyak din ang dakila niyang gantimpala sa paraiso. Kaya naman narapat sa mga kababihang Muslim na laging may takwa. May takwa. Huwag niyong kalimutan ang kahulugan ng takwa. At sunod, pagbutihin ang ugnayang pang-mag-anak. At huwag maging dahilan sa pagpuputol nito dahil lahat ng ating ginagawa, alam natin, nabanggit na natin kanina, na walang nalilingid kay Allah kasi si Allah ay laging nakabasid. At bawat gawang ito ay may katumbas na ganti. Kung mabuti, ang ganti ay mabuti. At kung masama, ang ganti ay masama. Na kung saan sinabi ni Allah yung ayat, magbigay ka sa mga may kamag-anak ng karapatan nito sa lupa at saka kinapos sa daan. Iyon ay higit na mabuti para sa mga nagnanais ng kaluhuran ng mukha ni Allah. Ang mga iyon ay ang mga magtatagumpay. Dito sa huli ng aya, tiniyak ang pagtatagumpay. Ano yung pagtatagumpay na tinutukoy dito? Hindi lamang sa kabilang buhay. Dito pa lamang sa mundong ito. Pansin niyo ito. Mayroong kasabihan ang mga Arabo, al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Ang kasabihan ito, maraming dalil ito sa Quran. Ang ibig sabihin, ang pinakamalapit na mag-anak, ang pinakauna sa mga gawaing nakabubuti. Yun ang ibig sabihin. Al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Sabi ko marami itong dalil sa Quran at Sunnah. Ang kasabihan ito na laging unahin ang pinakamalapit na mag-anak sa anumang nakabubuti sa kanila. Ang tanong, nakikinig kayo? Dito na natin tatapusin. Ang tanong, sa dami ng mga kamag-anak natin,
Sino ang nangunguna sa kanila sa tungkuling ugnayang pangmag-anak? Ang pamilya mo ba? Ang pamilya mo? O ang pamilya ng tiyuhin at tiyahin mo? Sa palagay ninyo? Pag sinabing ang pamilya mo, yung mga kapatid mo sa tatay at nanay mo, sino ba ang una? Ang pamilya mo o pamilya ng tiyuhin at tiyahin? Pamilya mo. Okay, yung pamilya. Ngayon sa pamilya mo, sino ang nangunguna? Ang mga kapatid mo? Ang mga magulang mo? Ang mga kapatid mo ba? Ang mga kapatid mo ba ang tatay at nanay mo? Sino ang nangunguna? Magulang. Okay, alam natin yan. Mga magulang. Sunod na tanong. Sa mga magulang mo, di ba ang magulang dalawa? Ha? Sino ang nangunguna? Sino ang nangunguna sa mabuting pagkisama, sa mabuting pag-uugnay ng ugnayang mag-anak? Sino ang nangunguna? Tatay o nanay? Nanay. 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 Alam nyo ang dalil? Okay. Alam na natin na ang dalil patungkol sa lalaking nagtanong kung sino daw ang nangunguna sa mabuti niyang pakikitungo. Sagot ng probeta, nanay mo. Nagtanong ulit, nagtanong-tanong. Sino po ang ikalawa? Nanay mo. Nagtanong ulit ang pangatlo. Sino nga po ang ikalawa? Ang sagot ng probeta sa pangatlo, nanay mo. Nang pang-apat, ang sagot ng probeta, tatay mo. Kasi sa mga anak, ang may pinakamalapit ay ang nanay. Gayon din naman, ang aral na ito ng Islam, sinasang-ayunan ito ng naturalisa. Alam nyo ang naturalisa, kalikasan ng tao, nature ng tao, instinct ito ng tao. Bakit? Likas sa tao na inuuna palagi ang sarili. Ang sarili, sunod yung mahal niya na pamilya, natural, ikumpara doon sa ibang tao. Kaya maging sa Quran, ang unang inuutos palagi, sarili na muna, sunod ay ang mahal na pamilya. Yung bukang bibig ng mga politisyan, bayan muna bago pamilya, yun ay mga kalukuhan ng mga salita yun. Kasi ang natural, sarili muna bago yung pamilya. Sinabi ng probeta, alam nyo ang hadith na ito, hindi maging tunay mananampalataya ang sinuman sa inyo hanggat hindi niya hinangad para sa kapatid, ang anumang hinangad niya para sa sarili niya. Kaya din naman, ang hindi pagtupad sa obligasyong ito na ugnayang pangmag-anak sa pinakamalapit na mag-anak, ang pinakamalaki ring kasalanan kung ihambing sa malayong mag-anak. Kunyari, alam natin, si Muhammad, binlock niya ako at saka si mama mo sa Facebook. Kumpara ang kasalanan niya ng pambablock sa Facebook. Yun ay pagputol ng ugnayang pangmag-anak. Sa pambablock niya, kunyari, sa kanyang pinsan, alin sa dalawa ang may malaking kaparusahan na kung saan sa mundong ito may parusa na. Gayon din sa akhirah. Kaya ang ganung gawain, kung alam ang aral na ito ng Islam, ito ay nakakatakot na kasalanan na sa mundong ito pa lang. Kaya kayo, Hasan, Gani, Muslim, Fatima, Khadija, lahat ng paraan gagawin ninyo na si Muhammad ay matauhan.
Naunawaan nyo? Kasi Opo. baka sa mundong ito pa lang, mayroon na siyang kaparusahan. At alam natin, bakit natin ang kaparusahan? Dito pa sa mundong ito, syempre sa kabilang buhay doon sa akhira, mas matindi. At ang akhira, nagsisimula sa paghihingalo pa lamang. Kapag kainilibing na tayo, sa libingan, nagsisimula na habang naghihintay tayo ng araw ng paghukom. Doon pa lamang sa libingan, nagsisimula na ang kaparusahan. Sa libingan pa lamang, pinapakita sa atin kung ano sana ang magiging kalagayan natin sa paraiso kung tayo'y naging matuwid na Muslim. Kaso nga lang, doon na pinaalam sa iyo na hindi mo yun magkakamtan. Bakos, ipapadungaw ka doon sa dungawan na makikita mo na ang magiging kalagayan mo sa impyerno sa araw ng paghukom. Kaya doon pa lamang sa libingan, matindi na ang kaparusahan. Mas lalong sa araw na ng paghukom. Ang paniwala natin ito, ang unang dahilan kung bakit lagi tayong conscious. Ano ba sa Tagalog ang laging conscious sa lahat ng ating kilos? Lagi tayong conscious sa obligasyon nating ugnayang pang mag-anak. Pinangingilagan natin na ito ay malabag. Unang-una sa pamilya bilang dagdag, na kung saan bilang dagdag na ikalawang dahilan ay ang nakamulatan nating pagmamahala ng mga magkakapatid. Gusto kong pagdiinan, ulitin ko, ang paniwala nito, ang unang dahilan kung bakit lagi tayong conscious sa ating obligasyong ugnayang pang mag-anak. Atin itong iniiwasan na mawalang malabag, unang-una sa pamilya. At bilang dagdag na ikalawang dahilan, ano yung ikalawang dahilan? Kunyari kayong mga magkakapatid, nakamulatan na ninyo na kayo ay nagmamahalan, nagtutulungan. Ang hangat sa kapatid ay umangat, hindi nag-inggitan, hindi naglalamangan, kasi yun ang iyong nakamulatan. Dalawang dahilan, ulitin ko, paniniwala sa katuruan ng Islam. Pangalawa, yung nakamulatan ng pamilya na pagmamahalan. Dahil sa pagmamahalan ng mga kakapatid at paniniwala nating ito, itong dalawang ito, paniniwala sa tungkuling ugnayang pang mag-anak. Ikalawa, kinamulatan ninyo. Halimbawa, kayong mga magkakapatid na kayo'y nagmamahalan, nagtutulungan, hindi yung nag-iinggitan, hindi naglalabangan, kundi ang iniisip sa halip na mga manlamang sa kapatid. Ang laging iniisip kung paano makatulong, kung paano makapagbigay, hindi yung kung paano siya makatanggap. Bakit? Kasi kung ganun ang mentalidad ng isang mananampalatayang Muslim, kung paano siya makatulong sa kanyang kapatid, hindi yung kung ano ang kanyang matatanggap. Bakit? Kasi mas malaki ang reward. Dito pa lang sa mundong ito, pagpalain tayo sa ating hanap buhay. Dahil dyan, kailanman ay hindi tayo manlalamang. Kailanman bilang mga Muslim, hindi kayo manlalamang sa iyong kapatid. Halimbawa, si Hasan, kailanman ay hindi manglalamang kay Khadija. Si Rani, kailanman ay hindi manglalamang kay ate niya. Kahit siya'y bunso, ang iniisip niya, ano kayang gawin ko para makatulong ako kay ate Fatima? Ganun palagi ang iniisip. Bakit? Kasi hindi ang inaasahan niyang gantimpala mula kay ate niyang Fatima, kundi ang inaasahan niyang gantimpala
dito sa mundong ito pa lamang mula kay Allah. Kaya wala sa atin ang anumang uri ng panlalamang sa kapatid, anumang uri ng panlalamang na pangmundo na pakinabang, dahil alam natin na ang parusa nito higit pa sa anumang pakinabang na nakamtan mo sa panlalamang mo. Kunyari, akala mo nakalamang ka ng 1,000 peso. Kunyari, si Gani, nisip niya, nakalamang ako kay mama ng 1,000 peso. Pero hindi niya alam na sa ibang paraan, higit pa ng doble-doble, baka 100 times ang mawawala sa kanya sa panlalamang na ito sa ibang paraan nang hindi natin namamalayan. Naunawaan ninyo yun ang ating paniniwala? Dahil nga sa paniwalang yan, dagdag pa sa nakamulatan natin na pagmamahalan. Kailanman ang mga magkakapatid ay hindi manlalamang sa kanyang kapatid. Salit naman lamang sa kapatid, naghangad tayo na makatulong sa kapatid. Yun palagi ang isip. Kahit pa makakita tayo ng anumang pagkakamali, ito pang mahalaga nating paniniwala. Lahat tayo ay natural makasalanan. Kung may nakita kang pagkakamali sa kapatid mo, natural kapag ka nagmamahalan, ang mga kamalian na nakikita mo sa kapatid mo, naghahanap tayo ng maraming mabubuting dahilan para i-justify ang mali na kanyang ginagawa. Pero kabaliktaran, kapag ka nasusuklam ka sa kapatid mo, halimbawa si Khadija, galit halimbawa kay Gani, lahat ng kabutihang gagawin na Gani, ang kanyan, naghahanap siya ng mga dahilan para pasamain ang mabuting ginagawa. Naunawaan ninyo? Kaya, hindi tayo naghahanap ng mga kamalian o mga masasamang katangian ng ating kapatid. Dahil dito sa ganitong pagsasabuhay ng ating paniniwala, tayong mga Muslim ang matiwasay. Matiwasay ang ating pamumuhay, panatag at maligayang buhay ang ng pamilya, at hindi nila kailanman nabanggit niya ito ni mama ninyo, narinig ko na ito, na kailanman ay hindi pag-aawayan ng magkakapatid ang anumang may kaugnayan sa pera o anumang pambundong pakinabang. Ulitin ko, ilagay ninyo sa inyong mentalidad bilang mga magkakapatid na hindi pinag-aawayan ang pera. At ang pag-aaway sa pera, yan ay palatandaan ng paglabag sa obligasyong ugnayang pang-mag-anak. Palatandaan yan ng paglabag sa obligasyong pang-mag-anak na mayroong kaparusahan dito pa lamang sa mundong ito. Imagine nyo, ang magkakapatid na gaway-away, kunyari sa lupa o sa anumang mga kayamanan, o kaya ang pinag-awayan ay pera. Ang ganong magkakapatid, ang pamumuhay hindi masaya. Dahil sa hindi masaya, ang bawat pamilya ng mga magkakapatid na yan, walang biyaya mula kay Allah. At hindi sila kabilang sa tinatawag na tagumpay sa kanilang buhay dito sa mundong ito, natural doon sa akhirat. Siyempre, ang bawat isa sa inyo, magkaroon din ng kanya-kanyang pamilya. Diba? Kaya bilang mga Muslim, sikapin din ninyo na ipamulat. Ikaw, Fatima, nakikinig? Opo ba? Okay, Musleh. Si Musleha nakikinig?
Okay, okay. Huwag niyong kalimutan. Khadija Hasan Gani. Inshallah, sigurado patungo tayo doon sa pagkakaroon ng pamilya. At kung mayroon na kayong anak, malalaman ninyo ang matinding paghahangad ng mga magulang kahit hindi yan Muslim. Kahit hindi Muslim. Kasi naturalisa ito sa tao. Ang paghahangad na sana bawat isa sa mga anak ay nagmamahalan, nagtutulungan, hindi naglalamangan, hindi nag-aaway. Okay? Kaya, bilang Muslim, obligasyon nating ipamulat at ipatupad. Ipatupad ninyo sa inyong mga magiging anak ang paniniwala nating itong ugnayang pang mag-anak. Ipatupad ito sa pamilya ng mga magiging asawa ninyo. Halimbawa, si Musliha, obligasyon niya na kahit sa paanong paraan, kahit sa salita na maituro. At syempre, pinakamainam, ipakita sa gawa ang obligasyon ito. Halimbawa, sina Ali at Fatima, sina Musli at Musliha, sikapan ditong ituro din ni Ali at saka ni Musliha sa mga kapatid nila. At ang importante, sinabi ko na, mayroong kasabihan sa English, mas malakas daw ang gawa kaysa sa salita. Okay? Kung tuloy-tuloy ako magsasalita, marami pa akong gustong sabihin, pero magbigay ako ng mga katanungan kung maalala ninyo. Sa lingwahe ng Quran, anong salita nga ang ginamit sa salitang mag-anak? Maalala nyo? Sa lingwaheng Arabic, lingwahe ng Quran, mag-anak. Ano nga ang mag-anak? Sa Tagalog? Sa Tagalog o kaya sa Arabic, ano ang salitang ginamit? Rahim. Rahim. Ang meaning ng rahim ay ang salin na naunawa ng tao ay mag-anak. Pero ang original na salita na rahim ay nangangahulugan ng sinapupunan. Kasi ang mga mag-anak, mula yan sa isang sinapupunan. Sino makapagbigay ng word na takwa? Kahulugan ng takwa. Na madalas ang salin ng mga Muslim, takot. Takot kay Allah. Ano nga ang takwa? Pangingilag na magkasala. Okay, pangingilag na magkasala. Ngayon, ang pagkakasala sa Islam, maalala nyo, dalawa? Kung sa non-Muslim Islam, paggawa ng ipinagbabawal, yun ay kasalanan. Pero sa Islam, mayroong kabaliktaran, hindi paggawa ng ini o utos. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ng takwa, paggawa ng iniutos at hindi paggawa ng ipinagbabawal habang inaasam natin ang gantimpala sa akhirat. Kaya, kung ito ang kahulugan ng takwa sa isang salita, sa palagay ninyo, sa isang salita, ano ang kasalungat? Ano ang kasalungat ng salitang takwa? Salungat. Kung ang takwa ay pangingilag magkasala sa pamamagitan ng pagsunod sa inuutos at pag-iwas sa ipinagbabawal. Kung gayon, ano ang kabaliktaran? Opposite
ng takwa? Hindi pagbaga ng pinagbabawal. Sa madaling salita, sala. Kasalanan. Yun lang ang ibig sabihin. Kabalikaran ng takwa, pagkakasala. Pagkakasala. Mas madaling salita, tandaan natin, ang pagkakasala natin, ito yung hadlang ng mga biyaya na ibinibigay ng Allah sa atin. Hadlang ng mga gusto nating pasuking hanap buhay. Lahat ng tao nararanasan yan. Bawat isa sa atin nararanasan na para bang nagsusumikap ka ng magkaroon ng pagkakakitaan, para bang laging ang mga daanan patungo doon sa hanap buhay, parang laging may balakid, parang gipit, parang nakasarado palagi ang mga pinto. Ang dahilan yan, kabaliktaran ng takwa, pagkakasala. At tandaan natin, ang pinakamabigat na kasalanan, yung ginagawang kasalanan sa pinakamalapit na mag-anak. Pinakamalapit na mag-anak. At ang kasalanan ginagawa sa pinakamalapit na mag-anak, counted yun ang pagpuputol ng ugnayang pang-mag-anak. Okay? Ulitin ko ha. Kayong mga magkakapatid, lahat gawin ninyo na may pamulat kay Muhammad na magsisi. Manumbalik, umuwi dyan. Okay? At lahat ng mga kakilala ninyo, basta't kilala ninyong kamag-anak, gumawa ng kabutihan kahit anong uri, basta't sa mga nabanggit ko na uri ng mga mabubuting gawa na nangahulugan ng pag-uugnay ng ugnayang pang mag-anak. Okay? Siguro mag-out na ako. Okay, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.